Alright you guys, good morning. Naimbag ngal daw tayo amin kakabsat. Kumusta kayo dita? Shout out kayo am amin nita kun sa pila kumat. Naganay kayo tayo kun nakakaragkad tayo nga sinanayon niya. Mayong buntag sa imong tanan mga kaugsoon ko. Ayan guys, no, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Wala ang introduction itong video vlog natin ito. Ayan, at gusto ko lang i-share sa inyo ang buhay ng isang owner operator na nagbabayad ng truck. Katulad ngayon, na-receive ko yung aking guys, yung aking work order sa sa torque, no? Ang ginawa sa truck ko, annual safety, government annual safety, tapos repair, no, ng truck ko na to. At pumalo siya guys ng pumalo siya ng 6,645.98 dollars, kulang-kulang 70,000. So sabi dito, ang total labor sa ginawa is 1,500 dollar, tapos yung total parts is 2,507.40 dollars, tapos yung shop supply 240.57, tapos meron siyang total sublet na 2,185.61 dollar. So ang total niyan lahat guys is 6,645.98 dollars. Laki ng laki ng nagastos ko sa truck na to. Sa mga nakasunod, no, alam nyo naman na galing tayo sa bakasyon ng buong buwan. Buong buwan ng May. So, May, June, dumating kami ng Canada. Nag-start ako bumiyahe ng second week ng June. So isang linggo lang yung nagawa ko nun, na pumasok sa cut-off ng 1 to 15 ng June. At yun yung sasahurin ko ngayong July 15. Ewan ko kung may matitira. Siyempre, number 1 yung pambabayad natin ng truck, tapos truck insurance. Madami nila kasing ginawa dito guys. Kung babasahin ko sa inyo lahat itong ginawa sa truck ko, baka abutin tayo ng siyam-siyam nito. Pero yung mga major lang na ginawa sa truck ko ang isi-share ko sa inyo. Ito yung sinabi, the safety inspection description, annual government safety inspection, torque wheels to 500 foot libras. Yun, kung sino yung mechanic, nakikita natin quantity, ilang oras, price, amount, nandiyan. Tapos this truck door handle and lock were both very stiff, lubricated handle and lock so door could be open, close, and lock with greater ease. Sabi, the catwalk deck plate was loose, re-secured deck plate by replacing a deck plate and deck plate bolt. Kaysa yung pagbasa ko, hindi naman tayo talagang lehitimong English speaking, kaya ang pagbasa natin nito ay minsan yung tono natin imbis na dick you know what I mean? Kaya tuloy yung mga iba, baka mamaya sabihin na naman sa akin yung pronunciation ko. But anyway, Ilocano tayo, matigas talaga yung pananalita natin. Pero hindi ibig sabihin na lagi tayong galit pagka nagsasalita. At marami pa. At andyan pa, all 4 drive shock were leaking fluid and needed to be replaced. Remove and replace all 4 drive shock. Okay, yan pa. So ang nag-perform lahat ng mekaniko si James. Shout out nga pala Sir James ng Turk Enterprise. Yes! Tapos ano pa ba dito? The passenger side PS tie rod and HUD play
that exceeded OEM specification, remove and replace PA's tie rod. The slip yoke on the drive line behind the hanger bearing had vertical movement. Remove the drive line from the truck and reinstall it. After it had been repaired, according to OEM specification, there was no longer excessive play in any part of the drive line. Sabi niya ganon. Maganda sana kung habang ginagawa nila ito guys, binibideo ko, tapos habang isinishare ko sa inyo, naipa-plus ko yung mga ginagawa nila. But anyway, siyempre hindi rin po pwede yung ganon, kasi siyempre trabaho nila yung ganon, ayaw nila yung nabibideo. At isa pa, wala tayo rito nung ginawang yun nandun tayo sa bakasyon kumbaga sa nagpapalpalay lang tayo, nagpapasarap tayo, kumbaga sa nagpahinga naman tayo. Siyempre alam nyo naman guys, pahinga muna, puro na lang tayo tracking, pahinga naman, pahinga. Kailangan din natin yun. Let's say lumapag kami ng Canada ng asawa ko dito is 2013. From 2013 hanggang this year 2024, pauwi lang namin last month, which is May. Mga nasa 2024, mga 10 years or so, even kamo na lang 10 years na hindi kami nakauwi ng Pilipinas, from Canada to Pilipinas. Now since nung pumunta kami dito sa Canada, is galing kami ng OFW sa Taiwan. So 4 years muna kami sa Taiwan, at pagkatapos from Taiwan nagdiretso kami dito sa Canada, kasi nag-cross country, kasi doon kami nag-apply dati sa Taiwan papunta Canada way back 2013. So ibig sabihin hindi pa kami nakauwi bago kami mag-flight ng papuntang Canada, which is sa Taiwan. Umixit lang muna kami sa immigration sa Pilipinas, Taiwan to Philippines yung ticket namin noon. Tapos from Philippines to Canada. Hindi na kami lumabas ng airport ng Pilipinas noon, yung bang totaling uwi talaga sa bahay. So hindi namin nakita talaga yung mga kamag-anak o mga nanay, mga kapatid, yung mga relatives natin. Kaya pumapalo o inabot tayo ng halos 13 years kamo na lang o 14 na hindi nakauwi ng Pilipinas. Kaya kailangan din natin paminsan-minsan magbakasyon. Merap din naman yung puro trabaho. Ang pera, ito ang sasabihin ko sa inyo guys. Ang pera nandiyan lang yan. Basta't masipag ka at mayroon kang trabaho na inaalagaan, ang pera is keep coming. Basta't nagtatrabaho ka. Kung huminto ka magtrabaho, yun, hindi napapasok ang pera. Not unless nanalo ka ng loto, hindi mo kailangan talaga magtrabaho. Well, it depends kung magkano pinanalanunan mo, di ba? Kung million, pwede mong gamitin na lang yan sa negosyo. Pero kung mga ilang daang libong Canadian dollar lang ang papanalunan mo, ay saglit lang din naman sa Canada yon. Kasi alam nyo, ang gastos natin kung nandito ka sa Canada is Canada rin. Kung nasa Pilipinas ka, Pilipinas din. Pero kung ang pera mo from Canada dadalhin mo sa Pilipinas, ang $1 ng Canada convert to Philippine peso is 42.50 yata ngayon, kung hindi ako nagkakamali. So kung mayroon kang 1 million Canadian dollar, equivalent yun ng 42.5 million sa peso. Kung uwi ka ng Pilipinas, di ba? Kung gagamitin mo doon, malaking value talaga yon. But anyway, where were we? Napunta sa iba yung usapan natin. Ipagpatuloy ko lang yung pagbabasa ko o pag-share ko sa inyo ng repair ng truck ko, no? Tapos sabi, both dito, the license plate light was non-functional. Found that the wiring for the light had corroded section. Repaired corroded section as wiring with red self-sealing wire connection. The light was still non-functional. Replace the light and the license plate light then work properly. Ayan, ang daming The right center
outer RCO tire had a chunk missing. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung gulong ko, 'di ba, sa mga nakasunod, lang naman sa YouTube channel natin at saka sa Facebook natin, ipinupost ko doon yung mga issue ng mga truck equipment, which is yun nga, content natin is about trucking, at the same time yung family ko about truck driver, life of a truck driver, being owner operator, being driver in a truck. Siyempre pamilyado tayo, umuwi tayo, minsan naipapasama ko sa video content ko ang pamilya ko, which is yun naman talaga yun, kasi tayo ay may pamilya, hindi mo mawawala yun. Kahit sinong nagbablog, minsan naisiship nila yung kanilang mga content sa family nila. Hindi naman laging puro tracking, karsada ang pinag-uusapan at pinapakita natin. Kailangan din naman ng shifting sa vlogging career na katulad nito, kasi kung sinundan nyo ang Lakay Tracker, alam natin pag ang Lakay Tracker is about tracking, owner operator, family, ayan, yung mga ganyan ang nagiging content ko, which is ako ay pamilyadong tao naman, alam niyo naman guys yan eh. Meron pa ito pa sabi dito, the steer axle brake pads needed to be replaced. Remove and replace steer axle brake pads. Yun, steer dito sa driving, dito sa dalawa kong steer brake pads needed to replace. Ito, pinalitan yung brake pads dyan, and the fifth wheel jaws were worn. Yung fifth wheel ko doon, yung OEM daw niya is worn at needed to replace. Use fifth wheel rebuild. Kumbaga rebuild na lang yung fifth wheel ko, hindi na nila yun pinalitan, rebuild na lang para mas makamura daw. Basta guys, lahat ng nagastos ko sa pagpapagawa ko nito, o utang ko guys sa Torque Enterprise ngayon is $6,645.96 ang utang ko sa Torque Enterprise. Pero nagtataka ako bakit dito sa aking statement dito, ano kaya itong RBC Visa Shop DT, which is yung 2,185.67. Kailangan ko pa talagang itanong yan sa kanila kung ano yan, para saan yan. Yun ang tanong ko dyan eh. Yung tanong na yan na big question mark ko na iniisip ko nung nakita ko itong statement ko na ito. Ano kaya yan? RBC Visa Shop? Ano to? Yung parang RBC? Yung bang Royal Bank of Canada Visa, ginamit ba nila yung kanilang credit card dito para dito or ano? Kaya kailangan kong alamin sa kanila yan. At least kahit paano mayroon tayong idea kung paano yan. Ayan guys, no, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, magsasalita lang ako based from my experience bilang owner operator. Kung ano yung pinagdadaanan ko sa owner operator, isinishare ko sa inyo. Kung ano yung gastos ko sa pagiging tracking, isinishare ko sa inyo. Maraming nagtatanong sa akin, no, regarding sa sinabi ko before, na lilinawin ko lang din ito, karagdagan na lang din sa content nating ito, no? Sabi, wag daw akong magbibilang ng manok o sisiw na hindi pa napipisa, sabi nung isang nag-comment sa sa comment ko. Hindi ko naman siya binibilang. Ito guys, all good, it's all good naman yung mga ganong klaseng comment, kasi at least ang isang tao kapag hindi nila talaga napanood yung buong video, hindi nila basta yun masasabi. Although yung ipinost ko sa aking Facebook na ganon, highlights lang yon, yung moments lang na yon, upang sa ganon kumbaga sa yun yung parang intro ba, tapos mapapanood yung full video, kasi nilalagay ko yung full video sa baba para mapanood nila yung buong detalye, at doon mo malalaman talaga kung ano yung mga pinagsasabi ko. Ang content natin before is kapag nabayaran ko na ang truck ko is $4,150 ang magiging extra income mo kapag fully paid na ang truck. Yun ang sinasabi ko. Tapos ang comment nila sa comment ng isang tao doon sa wag kang magbibilang muna ng
sisiw na hindi pa napipisa. Oo, naiintindihan ko yun, pero ang sinasabi ko doon, magiging extra. Guys, magiging extra income. Hindi sinasabi na parang sure ka na income mo yung ganon. Ang another extra 4,150 pagbayad na. Para bang yung tipong sure ka na. Pero sa caption na sinabi ko doon, magkakaroon ka ng extra. Extra. Basta ang sinasabi ko, kapag fully paid mo na yung truck, which is ang monthly payment natin sa truck is 4,150 within 5 years or more. It depende sa kontrata ng ng yung katulad ko sa nagpapautang ng truck or trucking dealer o truck dealer company. Mayroon ding 6 years, mayroon ding 5 years. It depends. At ito pa masasabi ko, yung ibang mga owner operator ngayon kasi tumaas, ang kanilang monthly payment ngayon is 5,600. Ngayon sa akin 4,150 lang. So kung sila ay nakapagbayad na sila ng truck nila, pag natapos na yung kontrata ng truck nila na binabayaran, magkakaroon sila ng extra 5,600 monthly. Yun yung ibig kong sabihin, guys. Hindi tayo nagbibilang agad-agad ng ibon dito o sisiw na hindi pa napipisa. Kumbaga sa sinishare ko sa inyo yung income at magiging extra income mo once na fully paid na nga yung truck. Yun lang yung ibig kong sabihin doon. Nothing less, kumbaga, or nothing more, kumbaga real talk lang. Ano yung mga na-experience ko, anong mga pinagdadaanan ko, sinishare ko sa inyo. Ito ay puro pawang katotohanan nito. Hindi ako nagpapabricate kasi mahirap kapag nagpapabricate ka, hindi mo alam yung sinasabi mo. Not unlike katulad ko na kung ano yung nandyan na, yun lang ang sinasabi ko sa inyo, yun lang ang sinishare ko sa inyo, at least para malaman nyo kung ano talaga yung buhay ng isang truck driver o owner operator dito sa Canada. Kumbaga ako, owner operator ako, at the same time truck driver din ako. Kasi nagdadrive ako ng truck. Hindi naman yung tipong owner operator ako tapos meron akong driver na hinire at siyang magdadrive ng truck na ito. Hindi. At the same time, I own the truck at ako pa rin yung driver o empleyado sa truck ko na ito. Kumbaga, ako na nagtatrabaho rin sa truck ko na to. Ako ang bumabiyahe. Yun lang yung guys. At well, sana nalaman ninyo kung ano talaga yung mga sistema o magkano talaga yung binabayaran ng isang truck owner na katulad ko kapag nagbabayad ka, at yung unang content natin sa beginning of the video kung magkano yung nagastos ko sa sa pagpapagawa ko nito ng truck ko sa safety at saka yung sa repair. So kung susumahin natin 6,600 kamo na lang, 6,600 ang nagastos ko sa loob ng isang taon including repair. Kasi wala naman akong major repair dito sa truck ko within the whole year of 2023 hanggang May 2024. So ang start ng kanyang safety ito ulit is June 1 2024 until June 30, 2025. So isang taon yon. O ganon din yung 2023 until 2024. Ang buong taon na yon, wala akong major na ano dito sa napagawa dito sa truck ko. So ang mangyayari, yung 6,600 na yon na nagastos ko lahat ngayon, kumaga bigla bultuhan, i-divide ko yon ng i-divide ko yun ng 12 months sa isang taon. Di parang ang itatabi ko dapat na maintenance ko sa truck ko, itong truck ko sa loob ng isang buwan is $550. Yun. Tapos may extra within 3 months kasi nagpapa-grazing ako within 3 months.
at nagpapa-change oil ako, nagpapa-lubricate ako, pumapalo siya ng 600 kada kada 3 months. So let's say sabihin natin 600 times 4 times in a year yung konsumo ko. Yun yung greasing, yun yung lubricate, change oil equals times 4 equals 2,400 plus yung 6,600 na safety at repair nito ngayon equals $9,000 lahat yung bali positive. O yun yung pinaka major na o pinaka average na itatabi mo sa loob ng isang taon para sa maintenance ng truck mo. Yun basta walang major na bigla-bigla ang mangyayari sa truck mo. Hindi ka nagkaroon ng aberya sa makina, hindi ka na towing, hindi ka etc. Basta ito yung pinaka, ulitin ko ulit, ito yung pinaka pinaka dapat kong itabi sa loob ng isang taon. Kasama na rito yung every 3 months na pagpapa-greasing ko at pagpapa-change oil ko. I-divide mo na lang ito sa sa 12 months. So equal 750 ang dapat kong itabi monthly. Yun guys make sense? Kumbaga sa kinuha lang natin sa computation. Basta't ang pinaka number 1 diyan, pinaka main para sa ganun hindi ka laging nagpapagawa ng truck at magtagal ang truck mo is talaga yung kanyang maintenance. Kasi madalas natin ginagamit daang-daang libo-libong kilometro ang tinatakbo natin every day. Di siyempre kumbaga sa excessive use na yung truck, kailangan din niya ng ng pagpapagawa. I-check mo rin naman parang tao rin kapag minsan nagkakasakit tayo pag may naramdaman ka, masakit dito ko, ganun, masakit ang tagiliran ko, masakit ng ganito, magpapacheck up ka rin sa doktor, i-check mo tapos sasabihin ng doktor, meron kang ganito, uminom ka ng ganito, bumili ka ng ganito, di gagastos ka rin. Katulad din sa truck, after 3 months alam mo naman yung kumbaga maintenance interval ng truck mo. Ganun pala yun. Kailangan kong i-maintain tong truck ko para sa magtagal. At ganun din ikaw, kung pinabayaan mo yung health mo, sa isang tao rin, pinabayaan natin yung health natin, hindi ka magtatagal hanggang sa lumala yung naramdaman mo. Baka mamaya bigla kang ma-shutdown o ma-atake. Ganoon din ang truck, baka bigla kang i-shutdown o it could be worse, baka mamaya mag-cause pa ng aksidente may mangyari sa'yo at dun sa mga tao sa katabi mo o kayo mga ibang nagdadrive kung nasa highway kayo. Alright guys, sana nabigyan ko kayo ng konting konting idea at tips ng being owner operator. Andito na ako sa pipikapan ko at papasukin ko muna yung loob ng trailer ko at wawalisin para siguro presentable naman sa kanila. Nandun na rin yung isang truck naka-pick up na rin yata itong torque na to. Ayan, palis na siguro yun mamaya. Bababa lang muna tayo guys. Punta muna tayo sa baba at walisin ko yung loob ng trailer natin. Okay, lumipat na ako guys dito sa dock kung saan dito tayo magpipick up. Check natin sa loob. Tignan ko kung kailangan ko walisin. Walisin natin. Diyan ka lang muna. Okay, where were we now?
Dito rin kasi ako nag-deliver kagabi, kahapon, kaya dito rin ako magpi-pick up. Hindi naman marumi, malinis. Walisin lang natin ng konti itong mga debris. Para wala silang masabi. Okay. Konti lang. Mga kailangan o dapat walisin lang para makita lang malinis. Hindi kayang ano yun. Pulutin ko na lang ito. Tapos tapon ko lang muna dito sa gilid. Tapos mamaya pulutin natin. Yes. Tanggal lang yung mga makikitang ganyan, oh. Okay na yan. Mas maganda pa nga sana kung mayroon tayong blower. Ibo-blower ko lang yan. Hindi naman marumi dun sa banda ron. Okay. Tapos lagay natin sa gilid dito. Exercise din to, guys. Kailangan natin ng exercise. Itong mga bagay na to consider movement na rin ito ng truck driver. Kasi wala tayong exercise itong mga ganito huwag na natin palagpasin pa. Okay. Alright. Tignan natin dito. Wala namang marumi rito, guys. Oh, malinis naman dito. Oh, kailangan ko lang tanggalin dito mga ito. Suwalisin ko sa baba. Kunin ko yung walis ko doon sa loob ng ng truck. Meron ako doon Tara, baba tayo, guys. Kunin ko lang.
At ibalik muna natin ito. How you doing? Good? Okay. Ba't may bolt cutter yun? Baka itong tabi ko. Walis, ito yung walis natin. Walisin natin. Tapos walisin ko yung nasa baba rin. Para malinis. De-deliver pala yan. Yung katabi nating torque, de-delivery. Magdi-deliver si Idol. Wow! Ay, nakasiksik dun ha. Tapos pulutin natin kung ano yung nandyan sa nalaglag dyan sa baba. Makita lang na malinis. Kasi dito naman tayo nag-deliver kagahapon. Product din nila yung i-deliver. Pipikapin ko, product din nila. Morning! Morning! How does it go? It goes once in a while. Yeah, good. I'm only sweeping this now. I delivered here yesterday, Yeah. and I'm only sweeping it. It's clean, so I only give them a sweep Yeah. because I delivered here last night, yesterday. They're so- loading now? Yeah, I'm going to get loaded here too. Okay. Take it easy. Where are you going? Vancouver, you? Oh, I'm not sure yet. Oh, you just have to deliver first and they give you something. Yeah. Okay. Owner operator? Your owner ops? Okay. Alright. Have a good day, buddy. Oh, yun. Malinis na. Oh. Ano ba bang ano dyan? Tapos, sarado muna natin ito. Okay na. Hindi na sila magre-reklamo niyan. Okay. Nakraad na. Sarado ko muna. Alright. And then I have to sweep my garbage, right? Gonna sweep the garbage though. Okay. Sarado muna natin. Tapos mamaya palimigin ko. Pero syempre, para hindi tayo masabihang nagkalat, linisin natin ang garbage natin. Kalimutan ko dapat kanina. Mayroon na akong pangkup-kup dun eh. Linisin natin.
Lininis mo nga ang trailer, tapos yung dumi naman na pinagano mo, hindi mo lininis. Sabihan tayo eh, wala na, patay tayo. Sa bang garbage nila. Sa truck ko na lang muna ilalagay ito, guys. Kunin ko yung ano ko, basurahan ko. But bubuksan ko na tong truck trailer ko, yung reefer, para lumamig. Buksan na natin to. Yun. Baga sa ano, i-pre-call na natin. Tapos tapong ko na lang sa ano, dito ko na lang muna ilagay sa basurahan ko. Para hindi sila magreklamo. Okay. Alright guys, ayan. Whoop. Oh, wala na, malinis na. Ayan guys, tapos na naman yung ating video vlog ngayong araw na to. At papunta tayo ng British Columbia. Sorry, British Columbia. Doon tayo magdi-deliver sa load ko na to. Ayan, na-share ko sa inyo yung mga pinagdadaanan ko. At sana nakapulot tayo o nagkaroon tayo ng idea sa mga i-share ko sa inyo, especially this one. At sana kung magustuhan nyo yung video vlog ko guys, kindly share para sa ating lahat. At maraming salamat guys sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa video vlog nila Kay. At kung mayroon kayong dapat o ano man gusto nyong may tanong sa akin, kindly share o kindly drop a comment there. Kahit ano, sasagutin natin. Kasi yung nag-comment sa akin doon sa isang post ko sa Facebook, hindi ko yun binabatas guys ha. Sinasabi ko lang na hindi tayo nagbibilang ng sisiw na hindi pa pumipisa. Kumbaga, extra income pag fully paid na yung truck. Yun lang yun guys. But anyway, thank you for watching. At nalinisan ko na ang trailer. Ready na ako para maludan. Antayin ko lang kung sino yung loading officer na pupunta sa akin doon para buksan ko tong trailer ko na to. At thank you again for watching. Kita-kita tayo sa susunod na video vlog natin guys, sa Vancouver, Canada na yon. Peace up. Bye. Lakay Pinoy Tracker.